بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat, Kitab at-Tauhid, na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab at-Tauhid, Haqqullahi alal abid. So ito ang talagang kabuuan ng title ng kanyang aklat, na sabi niya, ang aklat ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang karapatan ng kanyang mga alipin sa kanya, o ng karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin. So sinabi rito ng muallif rahimahullah sa kanyang pang sumunod na babu Qaulillahi ta'ala. So yung mga nakalipas na mga bab o chapter na o tarjama na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, puro aya ng Quran. Puro aya ng Quran ang kanyang title. So sabi rito, babu Qaulillahi ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Na ang bab na ito o chapter na ito o tarjama, ito ay tungkol sa bab ng tawakkul. So nag-umpisa siya sa amal al-kalbiya o sa ibada al-kalbiya o pagsamba ng puso sa mahabba. Pagkatapos sa dito naman ay tawakkul o pagtitiwala. Na ang tawakkul, ito ay isa ring uri ng tinatawag nating mahabba al-kalbiya o ubudiyya al-kalbiya, pagsamba ng puso. Kaya ito ay napakalaki ng kinalaman sa buhay ng isang Muslim. Lalong-lalo na ang tinatawag nating tawakkul o pagtitiwala o pagbibigay ng lahat ng ating kinakailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay sapat na sa atin, hindi natin kailangan na sino man. So ito ay, ang tawakkul, sakop nito ang tinatawag nating lahat ng umur o affair o kailangan natin ito sa dunya, sa umur ng ating dunya, tsaka sa akira. Umur sa akira. So kaya talagang bawat galaw, pintig na puso ng isang Muslim, salita at gawa ay nakabase sa tinatawag nating tawakkul. Kaya ito, sabi nga ng mga ulama, ito ay wajib sa lahat ng Muslim. Na ang tawakkul sa isang Muslim o sa isang nilikha, ito ay wajib sa kanya. Kaya ano ang ibig sabihin ng salitang tawakkul sa luga o sa lingwahe o sa wika? Lugatan, ang ibig sabihin ng salitang tawakkul ay tafwid o ihtimad, na sa alalamang natin iasa ang lahat. Wala tayong ibang aasahan, o sa alalamang natin ipagkatiwala ang lahat ng umur ng ating buhay dito sa dunya, umur ng ating dunyawiya, umur ng ating din, lalong-lalo yung umur sa akira. Sa Kanya lamang natin pagkakatiwala, sa Kanya natin ihilingin, sa Kanya tayo aasa ng kaligtasan sa kabilang buhay, sa pamagitan ng pagsisikap natin dito sa dunya. So yan ang ibig sabihin ng salitang tawakkul sa luga. Sa istila o sa sharia, sa lisan ng sharia, ang ibig sabihin ng salitang tawakkul ay ihtimad al-qalb alallahi bijalbil nafi wadab ad-dur maapil al-asbab. So anong ibig sabihin nito? Ito ay tinatawag nating ihtimad o pagtitiwala. Tapat na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ating puso. Sa pamagitan ng na alam natin siya lamang ang magbibigay sa ating lahat ng benepisyo o kabutihan. At siya lamang ang makakapagpigil o makakapagbawal o makakapag-alis ng anumang uri ng kapahamakan. Kasi nga, siya ang Rabb ng alamin. Siya ang mudabbir ng kaun. Siya ang mudabbir, tagapangasiwa, tagapagkontrol ng buong kaun o universe, ng buong sanlibutan. Kaya, bakit sa Kanya lang tayo asa? Kasi walang kinalaman ang anumang uri ng nilikha sa lahat ng kilos o galaw o pangyayari sa samawati wal ard, sa kalangitan at kalupaan. Kaya siya talaga ang So ano dito, sabi nga rito na i-ask sa Kanya lang tayo na umasa ng buong katapatan sa ating puso, dahil ito ay aksyon ng puso.
ang tawakkul. Ito ay pagsamba ng puso na sa Kanya lamang tayo aasas, na walang anumang uri ng kabutihan, kaligtasan, kalusugan, kayamanan, kabutihan, maliban lamang ito ay pinagkaloob ng Allah. At wala makakapigil, makakapagbawal o makakapag-alis ng anumang uri ng kapahamakan sa atin, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito nagtatapos dito, sabi dito, maapiil al-asbab, na bilang isang mutawakkilun, tao nagtitiwala sa Allah tabarak wa ta'ala, kailangan gawin natin yung mga means. Hindi pwedeng sasabihin natin, I trust in Allah, tapos wala tayong gagawin. Hindi, kailangan gawin natin ang mga asbab. Gawin natin ang means, magtrabaho tayo, gumalaw tayo. Halimbawa, sabihin natin, may pangalagaan ng sarlat sa sakit, dapat gawin natin lahat ng protection. Ngayon, may sakit ngayon na umiiral. Kapag lalabas, magsuot tayo ng mask. Lumayo tayo sa mga tao, huwag tayong hahalubilo sa tao, umiwas tayo na makahawa sa tao. Gawin natin yung mga means, hindi yung sabihin natin, ay trust in Allah, kahit mapahamak ako. Hindi ito ang tinatawag nating tawakkul. Dahil ang tao, nasa tatlong baitang sila. Halimbawa, sabihin natin, merong taong nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at kinukuha niya yung means, asbab. Katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may sakit siya, ginagamot yung sarili niya. Pinoproteksyonan yung sarili niya. Kapag siya ay may kailangan siya, nagtatrabaho siya. Kapag pupunta siya sa digmaan, nagsusuot siya ng mga arbor, ng helmet, ng kagamitan, nagdadala siya ng armas. So, ginagamit niya ang lahat ng means. So, ito ang tunay na tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng tao na may tawakkul, sabi nga ng mga ulama, na ang tao na ito ay siya ay nagtitiwala lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi niya kinukuha yung means. So ito ay kapahamakan sa isang tao, hindi ito ang tunay na tawakkul. Ito ay taong dalal sa pag-intindi ng salitang tawakkul. Pangatlong uri ng tao, meron namang mga tao na nagtitiwala sila, ang nila ay ginagawa lang asbab, pero doon lang sila sa asbab na katiwala, hindi sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang tinatawag nating merong tao sa asbab lang o sa means lang umaasa. Meron namang tao hindi umaasa, hindi ginagamit ang means. So ang isang ahlul iman, ang taong may iman at tunay na tawakkul ay yung siya ay nasa wasat. Ginagawa niya ang lahat. At pagkatapos ang tawakkul, una, na ang tawakkul ito ay isang uri ng ibada al-kalbiyah, dapat ito ay sa Allah lamang natin hihilingin, hindi sa iba. Sa Allah lamang tayo aasa, hindi tayo aasa sa sino mang nilikha. Halimbawa, tungkol dito sa dunya, lahat ng kaligtasan, sa Allah lamang, hindi sa isang nilikha. Lalo na sa huwad na Diyos. Sa umur ng akira, hindi rin natin pwedeng hilingin sa isang huwad na Diyos na iligtas tayo sa impyerno o sa kaparusahan. At yan ay shirk. Nagbigay sa atin ang aya ang mu'allif rahimahullah sa surah Al-Imran. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi patawakkalu in kuntum mu'minin. Sabi nga rito ng mga ahlu tafsir, wa 'alallahi, ito ay takdim, ang jar wal majrur. Ang ibig sabihin nito ay talagang al-hasir, special, na ang tawakkul para sa Allah lang. Ito ang ibig sabihin, iklas ng tawakkul sa ifrad, mufrad o single o tauhid lamang ang tawakkul sa Allah subhanahu. Hindi pwedeng ibigay sa iba. Kaya sabi nga rito ng mga nagpapaliwanag, la ala gayrihi. Ang tawakkul hindi pwedeng sa iba. Hindi ito para sa iba, para sa Allah lamang. Wa 'alallahi patawakkalu. Sa Allah lamang kayo umasa, pagkatapos in kuntum mu'minin. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay tunay na believer, kung kayo ay tunay na mu'min. So ang tawakkul, ang tunay na tawakkul, meron siyang kondisyon o meron siyang syurot. Meron siyang syart. Ano ang shirt na yan? Para maging tunay kang believer, matawag kang tunay na believer, kailangan ang iyong pagtitiwala, ang iyong trust, ay sa Allah lamang iaasa, hindi sa sino man nilikha. Sumunod na aya, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlihi, innamal mu'minuna alladina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu wa zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun,
katotohanan ang isang tunay na believer. Ang aya na ito parang isang patanong, sino ba talaga, ano ba ang katangian ng believer? Sino ba ang believer? Pagkatapos ito ang sagot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito sa Surah Al-Anfal. Sabi rito na Allah Subhanahu, innamal mu'minun, ang mga believer, katotohanan ang mga believer, ang mga mu'min, alladina idha dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ito ang una. Ito ang unang sifat o katangian ng isang believer. Kapag binabanggit o nire-remind o naalala niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum. Naalala ng isang believer ang Allah Subhanahu wa Ta'ala o nare-remind siya o narinig niya, nare-remind siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat. Ang ibig sabihin ng salitang wajilat actually ay nanginginig ang kanyang puso. Wajilat qulub, wajal. Siya ng salitang wajal ay nanginginig o ang kanyang puso ay trembling, nanginginig. Ang ibig sabihin dito, dito, na ito ay ang isang believer, kapag siya ay na-remind tungkol sa, o naalala niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, o nakarinig siya ng tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkakaroon ng pagkatakot ang kanyang puso. Ito ang ibig sabihin ng wajilat. Bakit nanginginig ang kanyang puso? Dahil natatakot siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, nung nakalipas, yung tinatawag nating pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi dito, wajilat qulubuhum. Unang katangian ng isang believer. Pangalawa, sabi rito, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. At kapag binabasa sa kanila ang aya ng Quran, o halimbawa sabihin natin aya, niremind sila ng aya ng Quran o aya al-kauniyya na nakita nila ang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kalangitan at kalupaan, zadathum imana. Kapag nakarinig sila ng aya sa Quran, nag-i-increase ang kanilang iman. O kaya nakakita sila ng mga palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-i-increase ang kanilang iman. Kaya ito rin ang dalil, itong aya na ito, ang dalil na ang iman ng isang tao, ng isang believer, nag-i-increase at nagdi-decrease. Itong aya. Sabi ito, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Kapag binabasa sa kanila ang Quran o ang aya ng Quran, nag-i-increase ang kanilang iman. Pangalawang katangian. Pangatlo, sabi rito, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ito ang syahid sa bab. Sabi rito, وَعَلَى رَبِّهِمْ, at sa kanilang Rab lamang. Kanilang Rab lamang, wala silang ibang inaasahan o pinagtitiwalaan. Rabbihim yatawakkalun. Sa Allah lamang sila nagtitiwala. So kaya dito, ang rito na tinatawag natin na ay isa sa mga katangian ng mga believer na talagang siya ay nakaasa lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang aral dito sa aya na ito na ang iman ay nag-i-increase at saka nagdi-decrease. Pangatlong pawaid na ang tawakkul ay dapat sa Allah lamang natin ito ihandog o sa Allah lamang tayo magtiwala, hindi sa sino man. At isa sa mga katangian ng believer ay merong kusyo ang kanyang puso kapag nakakarinig siya ng reminder sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumunod na aya sabi rito, wa qawlihi, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. So ito ay address sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa surah pa rin ng Surah Al-Anfal number 64. Yung una kanina ay number 2 na aya. So sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, o prophet, sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasbukallah. Hasbuk, ang ibig sabihin ng salitang hasbuk, Allah kapi, ibig sabihin nito, nasapat na sa iyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ang ibig sabihin ng salitang hasbuk, ito ay tawakkul. Na kapag sinabi natin sa Allah lamang tayo aasa, hihingi ng tulong, sana Allah natin pagkakatiwala ang lahat sa atin. So ibig sabihin, tayo nagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang isang tunay na believer, kapag halimbawa sabihin natin, meron tayong kailangan, meron tayong pangangailangan, halimbawa sa ating kabuhayan, sa ating kalusugan, sa ating kaligtasan, o sa kabilang buhay. Kapag minsan, halimbawa dito sa dunya, kapag meron tayong hinihingian ng tulong, minsan, yung pangailangan natin na hindi minsan maipagkaloob sa atin na isang tao ng kumpleto. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag hiniling natin ang anumang uri ng pangailangan natin sa Kanya, ito man ay provision o kabuhayan, ito man ay kaligtasan sa karamdaman,
o gamot sa karamdaman. Ito man ay proteksyon sa atin dito sa dunya. Ito man ay proteksyon sa kabilang buhay. Kompleto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niya ipagkaloob ang lahat. Hindi katulad na isang nilikha, sabi natin mga bodyguard, mga gwardya o anumang mga proteksyon para sa ating sarili, armas o anuman. Minsan, wala itong nagiging, minsan walang saysay. Hindi kayang pangalagaan ng isang tao. Kahit minsan, napakaraming bodyguard, naambos pa rin o napapatay pa rin yung binabantayan nila. Samantalang Allah subhanahu wa ta'ala sabi rito, hasbukallah. Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kinuha natin na wakil o tagapangasiwa o pinagkatiwala natin al lahat, sapat na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na natin kailangan ng anuman. Hindi natin kailangan ng sino man para mangalaga sa atin. Ito ang ibig sabihin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ganon din ang mga believer na susunod sa iyong paniniwala sa propeta o follower ng propeta. Kung anong paniniwala ng propeta, ganon din kayo mga believer na sapat na sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nyo kailangan ng sino man. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Ganon din dito sa sumunod na aya. Kung sino man ang magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Hindi niya kailangan ng sino man ang mga ngalaga. Panghuling dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, wani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qal hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alayhi salam hina ulqiya pinnar. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sabi rito ni Abdullah bin Abbas, mayroong isang ayat sa Quran, Surah Al-Imran 173, na sinabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, nasapat na sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapangasiwa ng lahat ng mga pangyayari. So kaya dapat sapat na siya sa inyo kasi tagapangasiwa, siya ang disposer ng lahat. Pagkatapos sabi dito ni Abdullah ibn Abbas, kala Ibrahim alayhis salam nung siya itatapon sa apoy. Pagkatapos ni Prophet Ibrahim, talagang ang kanyang dawa ay pinagpatuloy niya. Hindi siya natakot sa napakaraming, kahit nag-iisa lamang siya na pinagpatuloy niya ang dawa ng tauhid para talagang alisin ang shirk. Sinira niya yung mga rebulto. Rebulto na sinasam. Nang gumagawa pa ng mga rebulto na yun ang kanyang ama. At pagkatapos, nang siya imbitahan para sumama sa kanilang pagdiriwang, hindi siya sumama. Kaya ito ang mga dalil na bawal sumama sa mga celebration o pagdiriwang ng mga hindi mga Muslim. Pagkatapos, nung sila ay makaalis, sinira niya lahat ng mga rebulto. Mga huwad na Diyos na sinasamba. At tinira niya yung pinakamalaki, inilagay pa niya rin yung pinaka-ginamit niyang pangsira. Ngayon, bumalik sila na makita nila lahat na sira ang kanilang sinasambang huwad na Diyos. Tinanong na, sino ang gumawa nito? Sabi, wala tayong naibang naririnig na nagsasalita ng labas sa ating huwad na Diyos, maliban si Ibrahim. Pinatawag nila si Prophet Ibrahim alayhis salam. Sabi, ikaw ba ang sumira niya? Sabi niya, hindi ako. Tanungin niyo siya. At tinuro niya, itinira niya isang malaking rebulto upang buksan ang kanilang isipan ang inyong ginagawa, ang inyong sinasamba, walang magagawa sa inyo. Hindi niya mailigtas yung sarili at hindi kayo matutulungan. Kaya nagtinginan sila, sabi nila, tama nga sinasabi niya. Kaya lang sa pamagitan ng kanilang tinatawag nating arrogant at katigasan ng ulo, anong ginawa nila? Hindi nila tinanggap at sila ay nagpadingas ng napakalaking apoy. At itinapon nila si Prophet Ibrahim alayhis salam sa apoy na yan. So kaya nang siya ay hindi siya inilagay doon sa apoy sa pamagitan, inilagay siya, pinasok siya doon. Hindi, kailangan pang gumawa sila ng isang parang malaking tirador para ihagis siya doon sa lugar na yun. No? Tinatawag na ram. Kasi hindi sila makalapit, napakalakas ng apoy na ginawa nila. So gumawa pa sila ng parang ram para ihagis si Prophet Ibrahim. At nung siya ay lumanding doon sa loob bumagsak sa loob ng apoy, so binasa niya itong aya na ito sa Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na ang Allah sa akin dahil siya ang tagapangasiwa ng lahat. So kaya sinabi na, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung apoy, sabi niya, yanaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang apoy, sabi niya, maging malamig ka at mapayapa para kay Ibrahim. So yun ang nangyari, hindi na sumunod. Nakita na si Prophet Ibrahim, natupok lahat yung apoy, tumigil lahat yung apoy. Nakita na si Prophet Ibrahim,
lumabas, hindi malamang na ano. Hindi malamang siya nasaktan, nainitan, o nasugatan dahil ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging malamig at mapayapa. Hindi naman sobrang lamig. Ginawa niyang mapayapa para si Prophet Ibrahim ay mamahinga pa doon sa loob ng apoy. So yan ang tinatawag nating Sayyid al-Mutawakkilun, si Prophet Ibrahim a.s. ang kalil ng Ar-Rahman, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din, binasa niya rin itong aya na ito. Una, makita nating aral kay Prophet Ibrahim a.s. yung kanyang tawakul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang tunay talaga na tawak. Kapag nandiyan talaga ang matatag na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, so hindi tayo pababayaan. Pagkatapos, makita natin ang kanyang dawa, na ang kanyang jihad sa kanyang pagdadawa, na kahit siya ay patayin, sunugin, siya ay hindi na tinag at siya ay talagang pinanindigan niya na ang sinasamba nila ay huwad na Diyos. Kaya ito ang mission ng lahat ng propeta, ang tauhid. Nakita natin kay Prophet Ibrahim, ang pinaglalaban niya? Kayamanan, lupain, posisyon, ano? Hindi. Ang teaching na Allah subhanahu wa ta'ala para imbitahan ng tao, ibalik ang mga tao sa pagsamba sa tunay na creator at umalis sila sa pagsamba sa huwad na Diyos. Kaya lang, yung iba matigas talaga ang ulo at ayaw tanggapin ang tinatawag nating burhan o argument o bayan. So kaya may mga iba sa kanila hindi naniwala. So nung panahon naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung pagkatapos ng Battle of Uhud, nagpasya si Abu Sufyan at ang kanyang mga army na bumalik para ubusin ang mga Muslim sa Madina. Kaya anong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabalitaan niya ito, bumalik siya, pinalabas niya ang kanyang mga kumpanyon, mga sahaba at siya. At pagkatapos, dahil may dumating sa kanila na isang lalaki na nagbalita sa kanila, babalik si Abu Sufyan. So hinanda ng Propeta ang kanyang army at pagkatapos binasa lang ayon sa sabi nga, inna nasa qad jama'u lakum, ang mga tao ay nagtipon-tipon. Sila para kayo ay lipunin, ubusin lahat kayo, paksyawhum, sabi nga, katakutan nyo sila, pasadahum imana. Hindi sila natakot. Ano nangyari sa mga believers, sa propeta ng mga believers? Lalo lamang lumakas ang kanilang iman o nag-increase ang kanilang iman. Pagkatapos, ano sinabi lang? Qalu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sapat na para sa amin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito naman ay digmaan. Sa digmaan, pinagkatiwala nila ang lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maalalaman natin, makikita natin ang mga, kung basahin natin ang history sa Battle of Badr, mga battle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel para tulungan ang mga believer. Dahil talagang sila ay nakaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila dito, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dito naman makuha nating aral, una, ang propeta at ang mga sahaba, ridwanallahu alaihim, sa Allah lang sila nakaasa. Hindi sila nagtitiwala sa dami nila o sa lakas ng persa nila o sa tapang nila. O matapang sila. Marunong silang gumamit ng armas. Kaya lang, unang-unang na pagtitiwala, ginagamit nila ang mga asbab, ang mga means. Kaya lang, ang una ay yung kanilang puso talaga ay naka-attach sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtitiwala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nito, ano na naman ang aral natin dito? Na ang pinaglalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong pinaglalaban ng Propeta? Ang kanyang lupa sa Madina? Ang kanyang posisyon? Ang kanyang kayamanan? Hindi. Dahil, kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinalaya sa Makkah dahil sa kanyang binibigay na aral sa mga tao na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tauhid. At umalis sila sa shirk. At nauwi sila sa digmaan, ang sanhi ng digmaan na naging resulta ng kanilang digmaan dahil sa kanyang pinaglalaban na sumamba kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at tumayo kayo sa shirk. Ito ang pinaglalaban ng ito ang adhikain ng mga Muslim. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakikipagdigma para ibalik ang mga tao kung anong dahilan kung bakit tayo nilikha. Dalhin ang mga tao, balik ang mga tao sa dahilan kung bakit hindi doon sa pumunta tayo sa ibang hindi naman lumika sa atin at hindi sila ang may kagagawan ng dahilan kung bakit tayo narito sa dunya. So kaya yan ang tinatawag nating mga aral na nakukuha natin dito na bilang isang Muslim na ang ibada al-kalbiya o pagsamba ng puso ay napakahalaga sa isang believer. Na ang tawakkul,
ito ay kasama lagi ng ating buhay. Sa umur ng ating dunyawiya, umur ng ating diniya, at saka umur ng ating akira. Hindi ito lumalabas. Sa ating pagsamba, kailangan natin ang tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ang nasta'in dito, ikaw lamang aming sasambahin. Pagkatapos, hindi namin magagampanan o magagawa o maisa sa katuparan o makukumpleto ang aming pagsamba kapag hindi mo kami tinulungan. So, sa'yo kami hingi ng tulong, ibig sabihin, sa'yo kami nagtitiwala. Ang iyyaka nasta'in dito ay tawakkul. Tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung ating umur ng ating dunya, sa ating kabubuhay dito sa dunya. Sa lang natin lahat iasa. Hindi tayo mapapahama, hindi tayo lilipatan ng sakit, hindi tayo dadapuan ng sakit kapag hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo magagalaw ng sino man, at kapag pinagkatiwala natin ang umur ng ating akhirah sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo papabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na punta sa impyerno at ililigtas niya tayo sa impyerno at bibigyan niya tayo ng pagkakataon sa pamagitan ng kanyang mercy na makapasok sa kanyang dunya. Kaya anong pawaid dito sa unang pawaid? Yung kadakilaan ng salita na ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Ibrahim alaihi salam, na ang dua na yan, o ayan sa Quran, pag sinabi hasbunallahu wa ni'mal wakil, alam natin kung ano nangyari. Na walang kapahamakan, kahit napakalaking kapahamakan, kahit na pagtulong-tulungan pa tayo ng lahat ng pwersa. Si Prophet Ibrahim, anong ginawa sa kanya? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtulong-tulong sila. Kaya lang, nung banggitin nila, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala nakagalaw sa kanila. Bumalik pa yung mga army ni Abu Sufyan sa Makkah. Di sila tumuloy, natakot. Sila ang natakot. Pangalawang pawaid, sabi rito, katotohanan ang tawakkul, ito ay isang dakilang asbab o dakilang pagsamba ng puso upang makamit natin ang lahat ng kabutihan para tayo pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay pangalagaan na i-prevent tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Panguling sumunod na pawaid na ang iman ng isang believer tumataas at bumababa ayon sa aya. Wa ala rabbihim yatawakkul. Sabi nga, wasadathum imana. At anuman ang minsan hindi natin nagugustuhan sa ating buhay, akala natin ito ay masama sa atin, pero kapag magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapansin natin ito pala ay makakabuti sa atin. So kaya yan ang kahalagahan na tinatawag nating tawakkul, na ilagay natin sa ating puso ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, ganito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.